Ang kwento ay nagsisimula kay Ars, isang simpleng binata na walang karanasan sa kahit ano. Bumalik siya mula sa trabaho at ayos ang lahat. Kinabukasan nagising siya at nagtrabaho muli, pero nakaramdam siya ng kakaiba. Inilagay niya ang kamay sa dibdib at biglang nawala ang kanyang paghinga. Nagkaroon siya ng cardiac arrest at namatay ng instant. Ngunit biglang nagising siya muli at inakala niyang nasa ospital siya. Nakita niya ang nurse. Pero bakit may lumilipad na aso sa silid? Nananaginip pa siya o ano? Paglaon na pagtanto ng ating bayani na napunta siya sa ibang mundo, nang tumingin sa salamin, natuklasan niyang naging maliit siyang bata na wala pang alam sa buhay. Napag-alaman niyang muling ipinanganak siya sa mundo na ito at tila babaliktarin niya ang sitwasyon. Lumipas ang 3 taon habang natututo siyang magbasa at magsulat, namuhay siya ng marangya at napapaligiran ng mga lingkod at guwardiya saan man. Mabuti na lamang ipinanganak siya sa kaharian ng Asamor, partikular sa bayan ng Darien na pinamumunuan ng kanyang ama, siya ang tagapamahala ng bayan. Kalaunan bumaba si Ars sa lugar ng pagsasanay upang sundan ang mga sundalong nagsasanay. Habang nanonood nakita niya ang 2 sundalo na nagsasanay, pero isa ay halatang inaabuso ang isa. Tiningnan siya ni Ars at ginamit niya ang kanyang misteryosong kakayahan. Dito nalaman natin na may kakayahan siyang mag-evaluate, kaya natutukoy niya ang antas ng kasanayan ng sinumang nasa harapan niya at nalalaman ang lakas at kahinaan nito. Nadiskubre ni Ars na ang sundalo ay hindi magaling sa close combat, pero napakahusay sa paggamit ng pana at palaso. Lumapit siya at sinabi, bakit hindi mo subukan ang pana? Nag-atubili ang sundalo dahil hindi pa siya gumamit noon, pero nagpasya siyang subukan dahil sa sinabi ni Ars. Nang itutok niya ang pana sa target, pinaputok ang palaso at tumama ng napakahusay, inulit ang eksperimento at tumama muli. Nagtipon ang mga sundalo sa kanyang paligid at nagulat. Sumigaw sila ng "Oh my God!" at may nagtaka kung paano niya nalaman na magaling siya sa archery. Ngumiti si Ars at sumagot parang pakiramdam lang. Pagkatapos magtanghalian kasama ang kanyang ama, Gobernador Raven, humanga ang ama sa kakayahan niyang matuklasan ng talento, pero pinaalalahanan siya na magiging mahirap ang mga darating na araw. Maaring pumasok ang kaharian sa maraming digmaan at labanan, kaya kailangan nilang maghanda ng mabuti, pumayag si Ars. Isang araw habang naglilibot sa bayan napansin ni Ars ang isang binata na nakahiga sa lupa at inaapi ng iba. Nadiskubre niyang ang batang ito ay mula sa lahi ng 2 hari, isang lahing itinuturing na alipin at ibinebenta sa pamilihan. Galit na lumapit si Ars at binigyan siya ng pagkain at nalaman niyang ang pangalan niya ay Rhett. Nang ginamit ni Ars ang kanyang kapangyarihan, siya ay nagulat dahil nakita niya ang mga supernatural na kakayahan. Marahil ang ikalawang pinakamakapangyarihan na nakita niya pagkatapos ng kanyang ama. Nang kumain si Rhett at susubukang umalis, hinabol siya ni Ars at sinabi na siya ay anak ni Gobernador Raven at nais niyang gawing vassal si Rhett. Tumanggi muna si Rhett, pero nang ipinangako ni Ars na makakamit niya ang pagkaing pinapangarap niya kung sasama siya, nagbago ang isip at tinanggap. Nang hiniling ni Ars sa kanyang ama na payagan si Rhett manirahan sa palasyo, maring tumanggi ang pinuno, lalo nang malaman niyang galing ito sa lahi ng 2 hari. Iginit ni Ars na may kakilakilabot na kakayahan si Rhett at balang araw, maaring maging kasing lakas ng kanyang ama. Pero biro ang gobernador at sinabi ito ay walang katotohanan. Susubukan niya ng sarili at kung mahawakan siya ni Rhett nang kahit isang beses papayagan niya siya, ngunit kung mabigo ay ayaw na niyang makita ito muli. Pumayag si Ars sa hamon, kumpiyansang magtatagumpay si Rhett sa kabila ng malaking diferensya ng lakas. Nagsimula ang labanan. Umatake si Raven ng malakas habang sinusubukan ni Rhett umiwas, ngunit napagtanto niyang kakaharapin niya ang isang tunay na halimaw. Tinamaan si Rhett at tumumba, ngunit tumingin siya kay Ars at naalala ang kanyang kumpiyansa. Bumangon siya muli na nagpapakita ng hindi inaasahang determinasyon. Umatake siya ng buong lakas at sa isang biglang suntok, nagawang matamaan ang isang hibla ng buhok sa ulo ni Raven. Sa paggawa nito, pumasa siya sa pagsubok at kinilala ng pinuno ang kanyang talento. At pinuri pa ni Gobernador Raven ang kakayahan ni Ark na matuklasan ang talento. Pagkatapos ng panahon ng pagsasanay at pag-aaral, ipinaliwanag ni Ars kay Rhett ang kasaysayan ng kaharian at kung paano ito dating 7 bansa na pinag-isa ni Haring Asamurev. Ngunit siya ay namatay at ang kanyang anak ang nagmana, sa kabila ng pagiging isang 8 taong gulang na bata. Kaya isang grupo ng mga magnanakaw ang kumuha ng kontrol sa mga desisyon ng kaharian. Alam ni Ars na malapit nang bumagsak ang kaharian, kaya nagpasya siyang magtipon ng grupo ng mga talentadong tao sa paligid niya bilang paghahanda.
Iminungkahi ni Rhett na maglibot sila sa bayan upang maghanap ng mga talentado. Habang naglibot, narinig ni Ars ang isang lalaki sa palengke na nag-aalok bumili ng mga bihirang dragon egg sa kamanghamanghang presyo. Handa na siyang tanggapin, ngunit pinigilan siya ni Red, inilagay nito ang kanyang punyal sa liig ng nagtitinda, at sinabi ikaw ay isang mandaraya. Walang sinuman tulad mo ang magkakaroon ng ganoong dami ng dragon egg. At ang tunay na dragon egg ay walang ganitong mansa. Mga itlog lang ito ng higanteng butiki. Sinubukang parusyahan ni Red ang nagtitinda pero pinigilan siya ni Ars at dinala siya palayo. Mamaya habang naglilibot sa palengke ninakawan sila ng isang misteryosong tao. Ngunit hinabol ni Rhett at nahuli ang magnanakaw at natuklasan na ito ay isang magandang babae. Tumakbo siya papunta sa eskinita at sinundan nila at natuklasan nilang napapaligiran siya ng isang gang ng kriminal na binubugbog siya. Nagalit si Ars at pumasok upang tumulong pero sinubukang atakihin siya ng isang gangster. Hinarap ni Rhett ang sinumang umatake ng madali. Pagkatapos ay sumugod siya sa natitirang gang na parang isang ninja at pinuksa sila ng mabilis. Sa sandaling iyon, ginamit muli ni Ars ang kanyang kakayahan at napamangha. Ang mga kakayahan ng babaeng ito ay hindi normal at lampas sa inaasahan, sa kabila ng kanyang murang edad. Hiniling ni Ars na sumama siya sa kanila, ngunit tumanggi siya at sinabi mas pipiliin niyang mamatay kaysa maging tagasunod ng isang spoiled na bata tulad mo, Ars. Pinilit siya ni Ars na magpatuloy at ipinakita ang kanyang taos-pusong pagnanais, at sa huli sumang-ayon ang babae at sinabi, I agree. Ngunit sa kondisyon, kailangan mong alisin ang pangungutya ng mga mayayaman sa mga kagaya ko. Itigil ang pagtingin sa amin bilang mga alipin at ang pinakamahalaga ay alisin ang gutom sa lansangan. Kinuha niya ang pera at itinapon sa kanila, sabay sabi kunin ninyo ang perang ito at umalis agad dito. Sabi ni Ars sa kanya, pero binugbog ka pa nga kanina at nag-alala ako para sa iyo. Sinabi niya na may isang maharlikang lalaki na dumukot sa kanya at gustong ipagbili siya. Pero nakatakas siya kaya ipinadala nito ang mga kriminal para ibalik siya. Biglang dumating ang isang grupo ng mga ulila at nalaman natin na ang pangalan niya ay Jane at inaalagaan niya ang mga batang ito at nakikipaglaban sa gutom na maaring pumatay sa kanila anumang oras. Lubos na naantik si Ars at ibinigay niya lahat ng pera na mayroon siya. Sabay-sabi umaasa ako na tatanggapin mo ito at tiyak na muli tayong magkikita. Pagbalik niya sa palasyo, naupo siyang mag-isa na malungkot para kay Jane. At sa mga batang nakatira sa lansangan, sinubukan siyang palubagin ni Rhett, pero biglang may tinig na tumawag sa kanila. O ang mga bata na kasama ni Jane at lumapit sila para humingi ng tulong dahil nalaman nilang muling dinakip ng gang si Jane at tila ito na nga ang katapusan niya. Dinala siya sa bahay ng pinuno ng gang, ibinagsak sa lupa at sinimulan siyang pagtawanan at bugbugin ng brutal ng mga miyembro. Hindi na makagalaw si Jane sa kanyang kinatayuan. Pagkatapos ay sinabi ng pinuno, tigilan ninyo ang paghampas sa mukha niya, mababawasan ang presyo niya. Sinubukan ni Jane na kunin ang pera at tumakbo palayo, pero muli siyang binugbog at ibinagsak muli. Naalala niya ang mga batang ulila, pero wala siyang nagawa. Iniisip mo rin ba nito na ang katapusan niya biglang gumuho ang pinto sa kanilang ulunan at tumating si Ars sa lugar? Sinubukang atakihin ni Rhett ng isa sa mga miyembro pero madali niya itong pinuksa at tuluyang winasak ang buong gang. Hinarap ni Ars ang pinuno at sinabi aliman sa palayain mo si Jane o magsisisi ka. Nang mapagtanto ng pinuno na anak siya ng isang maharlika na takot siya at sinabi bakit mo siya ipinagtatanggol, ang mga katulad ninyo ay bumibili at nananakit lang para sa kasyahan. Pati si Jane nagulat at sinabi bakit mo ipapanganib ang buhay mo para sa akin, hindi ko maintindihan ang ginagawa mo. Sinabi ni Ars sa kanya, huwag kang mag-alala, hindi kami katulad nila. Huwag kang matakot para sa akin, wala namang mangyayari sa akin. Pagkatapos lumingon siya kay Rhett at sinabi sa kanya puksain mo sila. Hindi makapaniwala si Rhett sa narinig niya, pero agad siyang sumugod at pinatay ang mga gang ng walang alinlangan. Dalawa ang sumubok na umatake sa kanya, gamit ang mahika ng apoy, pero nagmistulang multo siya sa kanilang gitna at mabilis na pinuksa ang lahat. Napagtanto ng pinuno ng gang na naging delikado, na kaya tinawag niya ang kanilang pinakamakapangyarihang kriminal. At sinabi kung mapupuksa mo sila, bibigyan kita ng malaking pera. Natakot si Jane sa kriminal, pero pinakalma siya ni Ars. Huwag kang mag-alala, ligtas tayo. Atake agad ng kriminal kay Rhett, pero biglang naglaho at lumitaw muli at mabilis na pinatay ang pinakamakapangyarihang kriminal. Natot ang pinuno at sinabi pinapayagan ng gobernador ang kalakalan ng alipin. Hindi ko maintindihan, bakit mo ginagawa ito? Tahimik na sinabi ni Ars simple lang, kunin mo ang perang ito
at isipin mong binili ko na siya. Pagkatapos sinabi ni Rhett, sa pinuno may dalawa kang pagpipilian alinman sa tatanggapin mo ang pera. At hindi mo sasabihin sa kahit sino ang nangyari o puputulin ko ang dila mo para masigurong hindi ka makapagsasalita muli. Natakot ang pinuno at sinabi kahit walang pera pumapayag ako. Dinala ni Ars si Jane kasama niya. Habang naglalakad pumili si Jane ng ibang mga daan para walang makakakilala sa kanila. Narating nila ang hangganan ng lungsod at napakailap ng lugar. Kinuha ni Rhett ang isang mahiwagang kagamitan at sinabi kay Jane, subukan mong gamitin ang iyong kakayahan sa mahika. Sinabi niya pero hindi pa ako kailanman gumamit ng mahika at hindi ko nga alam kung paano magsimula. Sabi ni Rhett, ayos tuturuan kita ng ilang mahika. Subukan mo na ngayon. Totoo nga nagsimulang bumigkas ng orasyon si Jane at isang ipo-ipo ng apoy ang sumabog sa lugar at biglang yumanig ang buong lungsod dahil sa napakalakas na pagsabog. Nagulat sina Ars at Rhett at walang naniwalang nangyari ang lahat sa kanilang harapan. Naging masaya si Jane at tinanong niya si Ars, bibigyan mo ba ako ng pagkain at tirahan ngayong sumama na ako sa iyo? Sumagot si Ars at makatanggap ka rin ng suweldo, pero tumanggi si Jane at sinabing ayaw ko ng suweldo. Gusto ko lang na ipadala mo ang anumang pera sa mga batang ulila. Wala silang ibang mag-aalaga kundi ako. Nagpasalamat siya sa lahat ng ginawa ni Ars para sa kanya at nangakong gagawin ang lahat ng makaya para tulungan siya. Nang dumating sila sa mansyon, sinalubong sila ni Raven sa pinto at nang makita niya si Jane, tumanggi siyang papasukin at sinabing ano ito? Balak mo bang isama ang isang palaboy sa ating grupo? Hiniling ni Ars na ipakita ni Jane ang kanyang kapangyarihan at ipinakita niya ang kanyang mahika sa harap nito. Nang makita ang nakakamanghang lakas, sinabi niya ang iyong silid ay nasa loob sa kanan. Lumipas ang mga taon at makalipas ang 3 taon bumalik si Raven mula sa isang labanan at sinabing nagtagumpay tayo. Salamat kay Jane. Oo, ang babae ay lumaki na at ang kanyang lakas ay umunlad na parang imahinasyon. Ang kanyang presensya sa grupo ay nakapagpabago sa takbo ng anumang laban. Nalaman din natin na si Ars ay mayroon ng kambal na kapatid sa oras na iyon. Tinawag ni Rhett si Ars at sinabi sa kanya na may isang pamilya ng napakahusay na mangingisda sa hangganan ng nayon. Naging masaya si Ars at tinala niya sina Rhett at Jane at mabilis silang nagtungo roon. Biglang nakakita sila ng isang baboy na tumatakbo at tinamaan ito ng isang palaso at nahuli. Tumakbo ang dalawang mga ngaso at humingi ng paumanhin dahil hindi dapat nagpapalipad ng palaso kapag may mga tao sa paligid. Tiningnan sila ni Ars at napagtanto niyang sila nga ang eksaktong hinahanap, ang pamilya ng mga mangingisda. Sumama siya sa kanila sa kanilang bahay kung saan binigyan sila ng pagkain ng kanilang ama at natuwa nang makita na ang anak ng gobernador ng nayon ay bumisita. Hindi na nag-aksaya ng oras si Ars at hiniling sa kanila na sumali sa kanyang grupo upang maging mga sundalo ng nayon. Natuwa ang ama at sinabi sa kanyang mga anak sa wakas na tupad na ang pangarap ninyo. Siya nga pala ang nasa kanan ay si Mark, ang panganay, at ang nasa gitna ay si Athos, ang nakababatang kapatid. Pagkatapos sinabi ng ama kay Ars, ipinagmamalaki talaga kita sa kabila ng iyong edad. Ikaw ay may talento at nagsusumikap upang ipreserba ang nayon, hindi katulad ni Zane, at nang tanungin niya siya, sino ba ito, sagot niya, may isa pa akong bunsong anak na halos kaedad mo, pero isa siyang bigo, isang duwag at walang dangal. Dumating si Zane para bumati at gaya ng dati mahiyain siya. Ginamit ni Ars ang kasanayang pagtatasa sa kanya at nagtaka ano ba talaga ito. Ang kanyang mga kasanayang estratehiya ay nasa antas S, kahit sa murang edad, pero ang kanyang talino ay lampas pa sa imahinasyon. Nabigla si Ars at inimbitahan din si Zane na sumama sa kanila, pero inakala ng binata na papasok siya sa mga digmaan at laban na kinatatakutan na nga niya, kaya tumanggi siya at tumakbo papasok sa kanyang silid at isinara ang pinto. Humingi ng tawad ang ama kay Ars at sinabing palaging mahiyain si Zane at mula pa nang mamatay ang ina niya, nakaupo lang siyang mag-isa at hindi gaya ng kanyang mga patid, isa siyang bigo at duwag. Sabi ni Ars, tumahimik ka, wala kang naintindihan, ang anak mo ay may talento na dapat igalang. Pumasok siya sa silid ni Zane at sinubukang kausapin siya. Natakot ang binata sa una. Pero napansin ni Ars na mahilig siyang magbasa, kaya sasama ka, dadalhin kita sa silid, aklatan ng aming palasyo na naglalaman ng lahat ng aklat na gusto mo. Sagot ni Zane, sige, at sa katunayan dinala niya sila at umuwi pagkatapos ay sinabi niya kay Jane. Pagkatapos dalhin sina Mark at Athos sa lugar ng pagsasanay, habang siya naman ay dinala si Zane sa aklatan at sinabi mabuhay guro at kung kailangan mo ng kahit ano ipasabi mo kay Rhett. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya at laking gulat niya nakahiga na sa sahig si Zane.
Matapos ang napakaraming libro. Inilabas ni Ars ang pagtatasa at napansin ang kakaiba, tumaas ang mga kakayahan ni Zane sa loob lang ng ilang oras at ang batang walang alam ay nagpakita ng kamanghamanghang talino. Tumayo si Ars kasama sina Rhett at Jane at nagsabi gusto kong patunayan ang kakayahan ni Zane sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ama. Sabi ni Rhett napakagandang ideya. Tinipon ni Ars ang lahat sa gubat at sinabi kay Zane gusto kong manghuli ka ng hayop para sa amin pero walang armas. Sagot ni Zane sige habang nanatiling nagulat ang kanyang mga kapatid. Hindi nagtagal nakita nila ang kagalingan. Natagpuan ng ama ang isa sa mga estratehikong bitag na nakalagay sa lugar at napakaraming hayop ang nahuli. Bukod pa dito naglagay si Zane ng mga halamang nagbabantay para hindi mahulog ang mga inang hayop at mga bata para sa balanse ng kalikasan at nagdisenyo rin siya ng mga daan para makalabas ang mga bata kung sakaling may mahulog. Ito ang eksaktong nangyayari kapag nagsasama ang talino at pagkamalikhain. Nakatayo ang ama na gulat at hindi makapaniwala na si Zane ang gumawa nito, pero taliwas sa inaasahan hindi siya nagpakita ng emosyon at sinabi kay Ars umaasa ako na dadalhin mo sila at babalik kayo mag-ingat ka sa kanila at pagkatapos ay umalis. Ano ba talaga ang kwento at bakit kakaiba ang kilos ng ama? Sa oras na iyon malungkot si Zane, kaya pumasok siya sa kanyang silid at isinara ito at nagmuni-muni tungkol sa masakit niyang mga alaala. Sa kabilang dako, nakikita natin ang ama na nakatayo sa bubungan, kasama sina Mark at Athos, at nang tanungin siya sagot niya palagi kung tinrato si Zane ng masama, at bilang ama hindi ko natuklasan ang kanyang kakayahan o tumindig sa kanyang tabi. At pakiramdam ko ay napakapabaya ko, hindi ko man lang siya matingnan sa mata. Siyempre narinig ni Zane ang lahat ng ito at lubos na naantig ng malaman kung gaano nagsisisi ang kanyang ama. Kinabukasan oras na para umalis, nagpaalam ang mga nakatatandang kapatid sa ama at umalis, si Zane naman ang sumunod pero hindi siya nagpaalam sa sinuman at bigla siyang bumalik at kinausap ang kanyang ama habang pinuputol nito ang kahoy. Sabay sabi, hindi ka naman nagkulang sa akin. Pero hindi mo ako binigyan ng pagkataon para patunayan ang sarili ko at nangangakong ipagmamalaki mo ako. Nang marinig ng ama ang mga salitang ito, lubos siyang naantig at nagpaalam din sa anak. Sa oras na iyon nagtipon ang mga magkakapatid at labis na nagpasalamat kay Ars na nangakong gagawin nila ang lahat para tulungan siya. Lumipas ang mga taon lumaki si Ars at napagod na si Haring Raven at nalaman natin na papasok sila sa labanan sa loob ng 2 araw dahil patay na ang gobernador ng bayan. Hindi ang hari kundi ang gobernador at ang mahalaga ay tinalikuran ng pinunong trono para sa kanyang bunsong anak mula sa pamumuno. At kahit sumang-ayon ang panganay, may mga kontrabida na naghasik ng alitan at nagpasimula ng digmaan sa pagitan nila. Tumutulong pa ang kalapit na bayan at imposibleng magpadala ng mga sundalo ang mga bulok na pinuno para sa layunin ng pananakop. Gusto sanang patayin ni Raven ang apoy ng digmaan sa ganitong paraan, pero bigla siyang sumuko at sinabi kay Ars, gusto kong ihanda mo ang iyong sarili para sa iyong mga talumpati. Sagot ni Ars wala ng oras para diyan ngayon nagliliyab na ang mundo at tila magpapaalam ka na, ihanda mo ang iyong sarili anak, wala ng oras sabi ni Raven at nakipagkasundo siya sa isang maharlika na ipadala ang kanyang anak na babae sa palasyo para makilala si Ars. Dumating ang binata sa koponan at nagsabi may malaking problema at nang malaman nila na nais ni Raven na ipakasal siya nagalak sila, biglang iniulat ng katulong ang pagdating ng prosesyon ng nobya at lumabas siya para salubungin ito. Sa totoo lang nakita niyang tila anak ng buwan ang babae, ang pangalan niya ay Lisa. Nang gamitin ni Ars ang kasanayang pagtatasa sa kanya, lumitaw ang tinig na nagsasabing mataas ang kakayahan niya sa diplomasya at hindi siya ang pinakamasamang embahador. Pero may pagdududa si Ars sa kanyang intensyon at iniisip kung sino ang may kontrol sa kanya. Kinausap ni Lisa si Ars sa napakagandang paraan at pagkatapos ay naupo silang kumain ng magkasama, nagpasalamat siya sa kanya para sa mainit na pagtanggap at pagkamapagpatuloy at hiniling niyang maglakad sila sa labas ng bayan. Nang sabihin niyang umuulan at akala niya hindi makakalabas sinabi ni Lisa, bilangin mo hanggang 3 at biglang tumigil ang ulan at sumikat ang araw. Nabigla si Ars at naisip niyang kontrolado ni Lisa ang panahon, pero nang maglaon nadiskubre niyang umuulan nga nang dumating ito at nang makita ang mga ulap nakalkula niya ang oras ng pagtigil ng ulan ng eksakto at kamangha-mangha. Makalipas nito, naglakad-lakad sila sa nayon at bigla nating nakita ang 2 tao na magkayakap
At sa parehong oras dumating sina Zane at Jane sa kanila at gustong ayusin ni Jane ang problema sa sariling paraan, pero pinigilan siya ni Lisa, kaya siya na mismo ang lumapit at tinapos ang problema sa loob lang ng ilang segundo na labis na ikinamangha ni Ars. Pagkatapos ng araw umuwi sila at ng gabing iyon, sinabi ni Lisa sa kanya, "Kung magtatanong ako ng isang bagay, sasagot ka ba ng tapat?" Sagot niya Jack at saka siya nagtanong ano ang pangunahing dahilan kung bakit mo mamahalin ang taong nasa harap mo. Medyo nalito siya, pero sumagot ang bagay na magpapamahal sa akin ng husto sa taong nasa harap ko ay ang hindi siya sinungaling at hindi magtatago ng kahit ano sa akin dahil patuloy pa rin siyang nagdududa sa kanya. Sabi ni Lisa, nangangako ako na hindi ko pagtatakpan ang kahit ano mula sa iyo. Pagkatapos ay nagpaalam siya at umalis ng gabing iyon, pumasok siya sa kanyang silid para matulog at nang itinaas niya ang takip. Nakita niya si Lisa sa kanyang harapan at medyo natakot siya at napasigaw. Sinabi nitong kumalma ka, hindi ako makakatulog kung hindi ko pa may tanong sa iyo ang isa pang bagay. Nilagyan siya nito ng tsaa at nagsabi ibigay mo sa akin ang lahat na mayroon ka. At pagkatapos ay nagpatuloy, gusto kong malaman ang iyong opinyon ng tapat dahil sigurado akong may mali at hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkilos ng ganito sa akin. Dito inamin ni Ars ang totoo, sinabing kaya niyang sa isang paraan tuklasin ang mga kasanayan ng iba at ang kasanayan niya sa diplomasya ay lampas sa imahinasyon. Pero hindi niya matiyak kung ito ba ay mula sa kanyang puso o ginagamit lang para sa isang tiyak na layunin. Natuwa si Lisa at sinabi niyang nangangako akong lubos mong babaguhin ang iyong isip tungkol sa akin. Sabay ipinaabot ang kanyang damdamin para sa kanya at paghanga sa kanyang katalinuhan at binigyang diin na magkakaroon siya ng maliwanag na hinaharap. Pagkatapos ay siya mismo ang unang nagpakasal sa kanya bago umalis at nagtungo sa kanyang daan. Makalipas ang ilang sandali bumalik siya sa bahay habang nakikipag-ugnayan si Ars sa kanya. Sa pamamagitan ng mga sulat ipinakita nito ang kanyang pagkakapit at tila nahulog na ang loob niya. Pagkatapos ay nakipagpulong si Ars at ang kanyang koponan kay Raven na lalong humihina ang kalusugan sa oras na iyon. Sinabi niya na malapit nang mamatay ang gobernador ng Mason at ang digmaan ay sasabog sa loob ng ilang araw. Dapat tandaan na ang lalawigang kinabibilangan ng kanilang nayon at mas mahalaga lahat ng mga nayon at lungsod sa kaharian ng Mason ay mahati sa dalawang grupo. Ang isa ay sumusuporta sa nakatatandang kapatid at ang isa naman ay sa nakababatang kapatid. Habang naniniwala si Raven na ang nakatandang kapatid ang dapat mamuno, nakatakdang magpulong ang mga nakatatanda ng mga los na dapat nilang daluhan, pero si Raven ay labis na pagod at ginugupo ng sakit. Makalipas ang ilang sandali nagpadala ng liham ang gobernador ng Kenry, itinakda ang petsa ng pulong at nagpasya si Ars na isama sina Rhett at Zane at dumalo sa pulong para sa kanyang ama. Nang dumating siya sa Canary sa harap ng kastilyo, nagulat ang sundalo na nakakita sa imbitasyon. Bata ka lang, ano ang nagdala sa iyo dito? Pagkapasok nila sa kastilyo, nakatagpo nila ang tenyente gobernador. Ginamit ni Ars ang pagtatasa at natukoy kung gaano siya kahusay sa pagpaplano at pagpagawa ng mga desisyon, at na ang nasabing deputy ang pinakaangkop sa posisyon. Nang pumasok si Ars sa bulwagan ng pulong, nakakita siya ng dalawang gobernador ng lungsod at medyo kinabahan sa una pero nakampante na magpakita ng magandang asal ang isa at sinabi sa kanya sa wakas, lumaki ka na at dumadalo ka na sa mga pulong. Sa kabilang banda ang taong parang bariles ay hindi kayang tiisin si Ars. Pagkatapos ay dumating ang gobernador ng lungsod ng Canary na si Anumir para pasalamatan sila sa pagdalo at sinabi na dapat silang maging lubusang handa simula ngayong araw dahil sisiklab ang digmaan sa rehiyon sa loob ng ilang araw at dapat nilang kontrolin ito at ipagtanggol ang kanilang bayan. Bukod pa sa pagsuporta sa nakatatandang kapatid at pamumuno sa mga gawain ng kaharian ng Mason. Natapos ang pulong at nakita namin si Gobernador Anumir na nakatayo sa harap ni Ars na nagbigay katiyakan tungkol sa kalusugan ni Raven at nagsabing ipinagmamalaki niya siya at ang kanyang koponan at nagagawa sila ng malaking pagbabago sa susunod na larangan ng digmaan at pagkatapos ay umalis. Pero hindi iyon sa harap ng taong hindi kayang tiisin si Ars at sasabihin ko sa iyo kung bakit. Una siya ang ama ni Lisa at nang malaman ito ni Ars, nabigla siya. Sabi nito mali ako dahil nagtitiwala ako sa iyo, nadismaya ang aking anak na babae dahil sa iyo, at nagpadala ako sa iyo ng mga mensahe ng ilang araw na walang kahit anong tugon. Sagot ni Ars, nagsusulat ako ng liham para ipadala sa kanya. Pero kailangan kong tumigil dahil sa mga problemang humahadlang sa akin mula sa karamdaman ng aking ama, mga digmaan, mga pulong, at iba pang suliranin.
Dagdag ng lalaki masyadong napalapit si Lisa sa iyo, kaya alagaan mo siya pagkatapos ay iniwan siya at umalis. Pagbalik ni Ars sa bahay, umupo siya kasama si Raven para ibalita ang mga nangyari sa pulong at ipinagmamalaki siya nito. Makalipas ang ilang sandali nakita natin sina Ars at Rhett na nagsasanay ng magkasama at sa gitna ng pagsasanay inamin ni Rhett na medyo mahina si Ars, mayroon lang siyang kasanayan sa pagtatasa at wala ng iba dahil sobra siyang takot sa anumang laban kahit pa simpleng pagsasanay lang maaaring ikatalo niya sa susunod na labanan. Sa sandaling iyon nakatanggap si Zane ng liham mula kay Gobernador Anumir na inuutusan siyang ilipat ang mga sundalo kaagad dahil nagsimulang magpadala ng mga kawal ang karatig lalawigan ng Said para sakupin ang isang lungsod sa Mason Province. Nakita naming hindi mapigilan ni Ars ang kanyang kaba, halatang natatakot siya lampas imahinasyon. Tinipon niya ang mga sundalo sa lugar ng sasanay at sinabi sa kanila na gagalaw siya agad at siya ang magiging kumander ng labanan. Pero dumating si Raven at sinabi sa kanya hindi ka sasama sa digmaan at kung gusto mong patunayan na isa kang lalaking handa sa pakikipaglaban susubukan kita ngayon. Inutusan niya ang mga sundalo na dalhin ang isang mapanganib na kriminal na akusado ng pagnanakaw, panggagahasa at pagpatay na hinatulan ng kamatayan at sinabi na kung kakayang panoorin ang hatol na ipinatutupad nang hindi nawawala ang iyong kontrol. Mananalo tayo sa labanan kasama ka. At nagsimula na nga ang pagbitay at biglang lumihis ang lig ng kriminal mula sa kurso nito at nakaramdam si Ars ng matinding pagsusuka at lubos na nawala ang kanyang konsentrasyon sa eksenang nasa harap niya. Kaya bumagsak siya sa lupa nang hindi makagalaw. Sabi ng kanyang ama, "O ito ang sinasabi ko ang tanawin ng kamatayan ay lilingon sa iyo mula sa lahat ng panig sa mga labanan, kaya hindi ka maaring sumama sa amin guro." At pagkatapos ay dinala niya ang mga sundalo at umalis. Pagkatapos lumapit ang koponan kay Ars pero tinawag sila ni Raven at sinabing, "Sumama kayo sa akin at makalipas ang ilang sandali nagtungong ang lahat sa larangan digmaan kung saan ipinakita ni Raven ang kahanghangang galing sa pakikipaglaban at pinabagsakang gakalaban ni Saisa at sumama sa kanya si Retabang si Jenna naman ay naghasik lagim sa lugar mita-mita niyang nakakamatay na alindog at si Zene bumalikupang pamunuan ng gamamama na biglang nakapatay na nakarami sundalong kalaban at sila ay nagtagumpay ng maluwalhati. Sa kasamaang palad lumala ng husto ang kalagayan ni Raven hanggang siya ay himatayin at napilitan ng koponan na agad bumalik sa kanilang tahanan. Makalipas, ang ilang sandali bumisita si Ars upang tingnan ang kanyang ama at sinabi ni Rhett sa kanya na lumaban ito ng buong lakas na nakaapekto ng masama sa kanyang kalusugan. Pero sa kabaliktaran, sinabi niyang ayos lang siya at nang magising siya, sinabi niyang bababa siya sa lugar ng pagsasanay at saka umalis. Kung ako ay naging sapat na matapang ako ang mamumuno sa mga sundalo sa kanyang lugar, sabi ni Ars sa kanyang sarili na para bang sinisisi ang sarili at patuloy niyang tinatanggap ang mga hampas. Sa sandaling iyon dumating si Lisa upang alamin ang kalagayan ni na Ars at Raven at labis siyang nag-alala sinabi ni Rhett sa kanya ang nangyari mula sa simula. At na si Ars ay nakaramdam ng kahinaan nang sila ay pumunta sa labanan at iniwan sila mag-isa, bukod pa sa pagkakasala niya para kay Raven at ang pagtanggap ng buong responsibilidad. Hindi niya alam na nasa lugar ng pagsasanay siya, kaya nagtungo siya doon upang tingnan ito. Pero nadatnan niya itong nagsasanay ng buong lakas at gayon pa man sinasabi niya, "Hanggat mahina ako, hindi ko kayang protektahan ang taong mahal ko." Sa kabilang banda nalaman naming bumuti ang kalagayan ni Raven at tinawag niya ang buong koponan na nagsasabing hindi ako nakikipag-usap sa inyo bilang gobernador. Nakikipag-usap ako bilang isang ama. At pagkatapos ay sinabi niya, hindi sapat ang lakas ni Ars upang lumaban sa anumang laban at umaasa ako na mananatili kayo sa kanyang tabi hanggang sa huli at susuportahan at poprotektahan siya anuman ang mangyari dahil hindi ako magtatagal. Labis na naantek ang koponan at sumagot sila ng oo nang malaman niyang nasa labasi, Lisa nagpadala si Ars ng liham sa kanya na nagre-rekomenda sa sarili sing nasabing sa kabilang aking mingga kakayahan ako ay napahina pa rin. Ang pagkakaroon sa iyo sa aking tabi ay tiyak na magdadlang malaking pagbabago sa akin at nagsimulang umiyak si Lisa at sinabi sa kanya, "Ars, ginagawa mo ang lahat pang maging kagayang iyong ama at higit pa at nangangako na hindi kita iwan at nang tanungin kung gusto ba niya si Ars sumagot siyang, "Oo." Sa oras na iyon biglang dumating si Ars dala ang ilang mga aklat at halamang gamot at nagsabing natagpuan ko na ang iyong lunas para sa iyong kalagayan. Pero sinabi ni Raven, "Ayos lang ako, umupo ka na lang sa tabi ko, gusto kitang makausap ng kaunti." Sinabi kanya nga masakan yan dead mo o namuhaya kong isang buhay na walang mana ipinataw sa amin.
Gobernador ngayon ng gabuy sa pamamagitan dahas kaya tu makasako sa isang lungsod kung saan iba ang kalagayanan namumuhayang gataonan may kalakanatang pinun o isang mabuting at malakas na tao at ito ang naging ganyo sa kinupang maging isa sa kanyang yang gasundalo at dinagtagal pinatunayan ko ang aking gakasanayan at naitaas at ako ay ding pinunong isang pribadong nayon sa ilalim gaking pamuno at nalaman ng katao ang lahat. Tungkol dito kaya pinayuhan ko sila na pangalaga at ipagtanggol ito sa lahat ng paraan. Sa sandaling iyon nalaman ni Ars na malapit na ang katapusan, kaya't ginugol niya ang gabi kasama ang kanyang ama ng tahimik at gaya ng inaasahan binitiwan ni Raven ang kanyang huling hininga at nanahimik sa kapayapaan. Nagtipon ang mga tao ng nayon at nagpaalam kay Ars na umiyak sa dalamhati sa pagkakahiwalay. Pero tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at inihayag sa lahat ng naroroon na ipagpapatuloy niya ang paglalakbay ng kanyang ama at ipagtatanggol ang nayon hanggang sa kanyang huling hininga. Kaya't lahat ng mga taga na yon ay tumindig kasama niya at sinuportahan siya sa pasyang ito. Umiyak din si Zane at naalala kung gaano siya itinuring na anak ni Raven, kaya't naalala ni Jane ang kanyang mga alaala at kung gaano siya inalagaan ni Raven at itinuring niya itong ama, lahat ay naantig, pero sinuportahan nila si Ars at ipinangako nilang mananatili sila sa kanyang tabi at hindi siya iiwan. Sa oras na iyon, idineklara nilang gobernador ng nayon si Ars kapalit ng yumaong si Raven at sa kabilang banda nagsagawa si Anumir ng ikalawang pagpupulong upang magluksa sa pagkamatay ni Raven at itatalaga si Ars bilang opisyal na gobernador. Pagkatapos, sinabi ni Anumir, nagsimula na talagang digmaan mula dito lumipat tayo sa Mason Province, kung saan sila kasalukuyang naroroon at nasa patuloy na pagtatalo sa pagitan ng nakatatandang kapatid at ng nakabatang kapatid tungkol sa pag-ako ng kapangyarihan. Ang rehiyon ay binubuo ng napakaraming mga lungsod at nayon ang nakababatang kapatid ay naghari sa hilaga na nakikita sa kalangitan sa iyong harapan. Habang ang nakatatandang kapatid ay kumokontrol sa timog na nakikita sa luntiang bahagi. Gayunpaman sa isang nayon na dapat sana ay magiging punto ng pagpapalawak kung sakaling magsimula ang pag-atake sa hilaga. Sa pamamagitan ng paraan ang pangalan nito ay ang nayon ng Bryn, pero sa hindi malamang dahilan, sila ay lumaban sa atin, kaya kailangan nating isama sila sa pamamagitan ng lakas. Gayunpaman may ibang opinyon si Arsa tiniling kay Anumir na bigyan siyang panahon upang siyasatin muna ang bagay bago gumamiting dahas at sa katunayan pumayag si Anumir at tumupo siya kasama ang kanyang koponan at may hinala si Zaneng gisang napakadelikadong lihim kaya sinabi niya kay Ars kailangan nating tipunin ang lahat ng impormasyon mula sa loobeng na yon at sinabi ni Ret napakasimple niyang kilala ko ang isang grupong gay mercenaryon at tinatawag na Shadow at maari nating italaga sa kanila ang gawaing kapaliting pera. Namangha si Ars at sinabi niyang ayos lang. Kinabukasan nakita namin silang naglalakad sa mga lansangan at nalaman naming nagpatayo si Ars ng isang ampunan na may pinakamataas na pamantayan at palaging dinadalaw ni Jane ang mga bata roon at nagkakaloob ng kawanggawa gamit ang malaking bahagi ng kanyang sweldo para sa bahay. At lahat ay natuwa sa tagumpay na ito. Biglang may narinig siyang tumatawag kay Ars at lumabas na si Lisa ay dumating upang bumati sa kanya at siya ay labis na natuwa sa bahay at patuloy na nakipaglaro sa mga bata buong araw. Sa gabi umupo si Ars kasama si Lisa at sinabi nila sa kanya na kailangan niyang umalis dahil may tipanan si Ars sa grupo ng mercenaryong Shadow upang italaga sila sa isa sa mga misyon. Tugon ni Lisa, ayos lang kailan tayo lalakad sagot ni Ars mula na yon kasama mo ako kahit saan ka magpunta, kahit pa pumunta ka sa Mars, hindi kita iiwan. Kinabukasan dinala nila ang ilan sa kanila at nakarating sila sa isang bar sa hilaga ng lungsod upang makipagkita sa grupong Shadow. Sinabi ni Red sa kanila na ang dating pinunong grupo ay namatay at na may bagong pinuno na sinasabing mas malakas kaysa sa nauna, kaya dapat silang maging maingat. Sa wakas, nakarating sila sa bar at nang sinabi sa kanila ng lalaki, tapos na ang lugar. Sinabi ni Red ang password at pinayagan siyang makapasok at napansin nila kung gaano kadelikado ang lugar. Sabi niya siyempre ang kanilang pinuno ang may pinakamataas na kakayahan at inactivate niya ang evaluation skill sa kanya. Pero hindi niya matukoy, biglang may isang babae ang lumapit at nagsabi sa kanila anong iniinom ninyo. Nagulat si Ars at sinabi niya sa sarili ito ay mas mataas pa kaysa sa pinakamataas na kakayahan na nakita ko sa aking buhay. Siya ang pinuno ng Shadow Group. Kaya nagbigay pansin si Ars at tumayo upang maghilamos para mabawasan ang kanyang tensyon at biglang napatigil siya sa silid. Pagkatapos lumitaw ang pinuno ng Shadow bilang isang binata sa dulo at sinabi sa kanya, paano mo nalaman na ako ang pinuno ng grupo sa kabila ng lahat ng pagkukubli? Biglang tinamaan ang dagger ng Shadow Commander
At agad na sumaklolo si Rhett para iligtas si Ars sa huling sandali at pumasok si Lisa na nagsasabing sa tingin ko ngayong nalantad ka na dapat mong isagawa ng buo ang misyon ni Ars. Ngumiti ang Shadow Commander at nagsabing may ikalawang plano ako. Kaya kung alisin kayong lahat nang walang makapansin at sumagot si Rhett. Simple tiyuhin nasa harap mo na tapos na mahirap na nga ito para sa amin at gusto niyang tanggalin namin ito. Sabi ng commander. Gusto kong malaman kung paano ako nabunyag ni Ars at doon nila nalaman na may evaluation skill si Ars. At dahil doon ay natukoy niya ito ng madali, nalaman din ni Lisa mula kay Ars na ito ang pinuno. At nang siya ay natakot ipinaalam niya kay Rhett tungkol dito, nang hingan siya ng impormasyon tungkol sa nayon ng Bryn. Sabi ng commander, napakasimple, eksaktong 5 araw ko kukunin ang lahat ng impormasyon tungkol sa nayon na ito para sa inyo. Humanga si Ars at makalipas ang 5 araw nagtungo sina Ars at Rhett sa pinuno na laman nating si X ang kanyang pangalan at sinabi niya sa kanya, ayos na tapos mo ang trabaho, nalaman nilang hindi lamang niya personal na ginawa ang gawain, kundi nakakuha rin siya ng isang napakadelikadong dokumento mula mismo sa loob ng bahay ng gobernador. At sinabi niya sa kanila at nang buksan ito ni Ars, nakita niyang dala nito ang mga selyo ng mga lungsod at nayon na sumusuporta sa nakababatang kapatid. Tumingin sa kanan sabi ni X at namangha sina Ars at Rhett dahil ito ang selyo ng masa, ang pinakamalakas nilang kaalyado. At ang kanilang presensya sa atin ay tiyak na magtatakda ng kapalaran ng digmaan dahil hawak ng masa ang pinakamalakas na kapangyarihan sa rehiyon na nangangahulugang tinatridor sila ng masa. At dahil doon tumanggi ang nayon ng Bryn na sumama sa nakatatandang kapatid, syempre kung magpapadala sila ng mga sundalo sa nayon, papasok ang lungsod ng masa at bibigay ng nakamamatay na dagok laban sa kanila at magsisimula ang massacre. Kasabay ng pasasalamat kay X sa kanyang pagsisikap, kinuha niya si Rhett at Zane at nagtungo kay Anamir at iniabot ang dokumento at binasa nila ang kwento at natuklasan nilang sila ay pinagtaksilan. Pagkatapos ay binati ni Anamir si Ars sa kanyang katalinuhan at napakalaking pagsisikap at iniabot ang dokumento sa kanyang deputy. Bigla namang sinabi ng deputy na tunay ang dokumento at lahat ng mga selyo ay orihinal maliban sa selyo ng masa dahil may dumating na lumang selyo na kabilang sa lungsod ng masa. At nang ikumpara nila ito ay napagtanto nilang nilinlang ng nakababatang kapatid ang gobernador ng nayon ng Bryn upang sumama sa kanya. Ang pinakamalaking sorpresa ay ang nayon na iyon ay naglalaman ng mga batong pasabog. At ang mga batong ito ay may kapangyarihang mapanira na lagpas pa sa imahinasyon. Dito sinabi ni Zane sa kanila na dapat malaman ng nayon ng Bryn na sila ay nalinlang. Tinanong ng gobernador ng nayon, pero paano at sumagot si Zane simple lang napakadali. Makalipas ang ilang sandali nakita namin si Ars na may kasamang 2 kinatawan sa harap ng gobernador Bryn na nagsabi na nais ng nayon ni Raven na ipahayag ang kanilang pagsama sa nakababatang kapatid dahil narinig nilang sumali sa kanya ang lungsod ng masa at hindi mahalaga kung sino ang mananalo sa pamahalaan. Tiniyak nila ang alyansa sa pinakamalakas, sumagot ang gobernador ng Bryn, mabuti yan kahit na bata ka pa pero napakahusay mo. Tinanong ni Ars, sigurado ka bang sumali na ang masa sa nakabatang kapatid at nag-alinlangan ang gobernador at nagduda at inutusan ng mga sundalo na atakihin sila biglang sumingit si Rhett. At sinabi ni Ars sa gobernador, sandali lang susuriin ko kung totoong sumama na ba ang masa sa nakababatang kapatid. Bumalik tayo sa isang flashback kung saan nalaman natin na dinala ni Zane si Ars at nagtungo sila sa masa kung saan nakilala nila ang gobernador na kilala rin bilang si Kim at natuklasan nilang pinepeke ang kanyang selyo. At galit na lumapit si Kim sa kanila. At sinabi sasama ako sa inyo. Tama na. Pagkatapos bumalik tayo at kinumpirma ni Kim na pineke ang selyo at imposibleng sumama siya kailanman sa nakabatang kapatid at nagbanta siya sa gobernador ng Bryn mula mismo sa kanyang palasyo. Pero sumingit si Ars at nagsabing kahit nagkamali ka may pagkakataon kang patunayan ang iyong katapatan. Pigilan ang pag-export ng mga batong pasabog at ipahayag na sasama ka sa amin kaagad. Makalipas ang ilang sandali nakita namin si Ars na nakakatayo sa libingan ni Raven, na sinasabi sa kanya ng detalyado ang mga nangyari. Sobrang miss na miss kita at hinding-hindi kita bibiguin. Kailanman, dumating sina Zane at Rhett upang tingnan siya at sinabi ni Ars sa kanila kung wala kayo wala akong kayang gawin. Maraming salamat. Nagulat sila sa presensya ni Anamir na bumibisita sa kanyang kaibigang si Raven at ipinaalam niya kay Ars na ang nakatandang kapatid na si Dan ay narinig ang ginawa mo at hiniling na makipagdagkita rin sa iyo. Nalito at kinabahan si Ars
Pero biglang dumating ang kanyang mga kaibigan upang palakasin ang loob niya. Kaya nabawi niya ang kanyang tapang at sinabi niyang ayos lang. Makalipas ang ilang sandali, dinala nina Ars at Ret at Zane ang isang karo at nagtungo sa kastilyo ni Dan. Nalaman nilang nagdaos ng malaking seremonya si Haring Dan na nagtipon ng lahat ng mga pinuno ng mga bayan at nayon ng probinsya. Narating ni Ars ang hangganan ng kastilyo at napakaganda ng lugar. Nang siya ay pumasok, tumingin ang lahat sa kanya na namamangha dahil isa siyang kabataang lalaki. Labis na naguluhan si Ars, pero biglang nakita niyang sinalubong siya ni Anamir at dali-daling bumati sa kanya at sinimulang ipakilala ni Anamir si Ars sa mga tao bilang gobernador ng nayon ni Raven at nabawi ni Ars ang kanyang tiwala sa sarili. At ang ilan sa kanyang tuwa, samantala lahat ay napatigil dahil lumabas si Haring. Dan upang salubungin sila, dumating si Dan at napakagarbo niya at nang ilagay ni Ars ang evaluation skill sa kanya, sinabi niyang paano nangyaring mas mataas pa ang mga kakayahan nito kaysa sa pinakamataas na kakayahan na nakita ko. Pagkatapos ay tinanggap sila ni Dan at nagbigay ng nakaka-inspire na talumpati sa mga pinuno, na nagsasabing idedeklara niya ang Maisan bilang isang malayang kaharian matapos manalo sa digmaan laban sa kanyang kapatid. Pinalakpakan siya ng lahat at biglang tinawag ni Haring Dan si Ars at sinabing halika rito sa aking tabi at medyo naguluhan si Ars. Pero itinulak siya ng kanyang mga kaibigan papalapit sa hari. Nang lumapit ang hari, pinasalamatan niya ito ng labis at pinuri ang kanyang matinding katalinuhan at kakayahang tuklasin ang panlilinlang ng kanyang kapatid at hiniling niya sa lahat na palakpakan siya para sa kanyang nagawa. Di nagtagal nakihalubilo si Ars sa mga naroroon. Pero nang makaramdam siya ng pagod, lumabas siya upang magpahangin mag-isa. Sa sandaling iyon, may nagsalita sa kanya at biglang lumitaw na si Haring. Dan pala iyon, nanginginig si Ars sa takot at sinabi nito, huwag kang mag-alala. Gusto ko lang makipag-usap ng kaunti dahil alam kong mayroon kang kakaibang kakayahan na matukoy ang kasanayan ng ibang tao. Kaya nais kong tanungin ka tungkol sa mga kakayahan ng aking mga kaalyado. Nag-isip si Ars sandali at dahil ginamit na niya ang evaluation skill sa mga marurunong nang hindi nagkakamali. Sinabi niyang ang kanilang mga kakayahan ay hindi man lang umaabot sa antas ng mga sundalo. Sila ay napakahina. Sumagot si Dan, alam ko iyon tapat sila. Pero wala ni isa sa kanila ang may natatanging kakayahan. Kaya utangin ko ang isa sa mga miyembro ng iyong koponan, biro lang iyon. Pero gusto kong sabihin sa iyo na mayroon kaming malakas na hukbo at maraming yaman. Pero kulang kami sa mga kasanayan na taglay mo at ng iyong grupo. Isa kang malaking karagdagan sa amin, sabi ni Dan. At pagkatapos ay idinagdag, kung makakahanap ka lamang ng taong may talento, dalhin mo siya mismo sa akin. Ang sorpresa ay nais niyang italaga ito bilang pinuno ng lungsod ng Canary na pinagmulan ni Anamir. At syempre mananatili pa rin sa mas mataas na posisyon si Anamir sa kaharian. May tiwala ako sa iyo at sa iyong grupo at idiniin niya iyon bago siya nagpaalam kay Ars at umalis. Makalipas ang ilang sandali natagpuan sina Ars at Ret sa pinuno ng Shadow. At doon hiniling ni Ars sa pinuno ng Shadow na maghanap ng mga taong may mataas na kakayahan kasama nila. At sinabing kung tutulungan mo ako humingi ka ng kahit ano, pumayag ang pinuno ng Shadow at tumagal ng ilang sandali bago may isang babae na dumating sa mahirap na kalagayan na nakatalo sa pinuno ng Shadow. Nang sabihin nitong sarado sila, ipinaliwanag niya na hindi siya balak manatili kundi naghahanap lang ng trabaho. Biglang lumabas ang isa sa mga miyembro ng grupo na sumisigaw sa kanya at gustong palayasin siya. Pero kumilos ng may karunungan ang pinuno ng Shadow, umupo siya, kasama niya, at binigyan siya ng pagkain. Sa kabilang banda ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang si Mary. At sinabi kong dati akong nagtrabaho kasama ang gobernador ng Mason Province bago siya namatay. At nang sumiklab ang tunggalian sa pagitan ng kanyang mga anak, iniwan niya sila at lumakad. Sumagot ang pinuno ng Shadow, dumating ka sa tamang oras. Pagkatapos lumipat ang tagpo kay Ars at biglang may pumasok na kasambahay at sinabi sa kanya na may naghihintay sa labas at nang lumabas, siya nakita niyang nakatayo sa harap niya ang pinuno ng Shadow kasama si Mary. At sinabi niya sa kanya, dinala ko ang iyong kahilingan, Ginoo. Sinabi ni Ret kay Ars, sigurado ka bang may talento siya? Huwag kang magkamaling umasa sa kanya. Sumagot ang pinuno ng Shadow at saka umalis. Nang i-activate ni Ars ang evaluation skill sa kanya, sinabi niyang gusto kong sabihin na nabigla ako sa kanyang antas. Si Mary, ang kanyang mga kakayahan ay lumalampas sa antas ng pagiging malikhain at mas matalino pa ng kaunti kay Zane. At ang kanyang kakayahan sa diplomasya ay mas mataas pa kaysa kay Lisa. Siya ay kombinasyon ng lakas, talino at tuso.
Pagkatapos ay tinanong niya ito, makikipagtrabaho ka ba sa amin? Sumagot si Rhett, tumatanggi siya. Lalo na nang malaman naming naging tagapayo siya ng gobernador ng Mason bago ito namatay, idinagdag pa ni Rhett, nakarinig ako ng mga mapanganib na usapan tungkol sa kanya. Bukod pa roon, mayroon siyang nakabatang kapatid na kanang kamay ng kapatid ni Haring, Dan at madali niyang maiparating ang kanilang mga balita sa iba. Sabi ni Mary, bobo kayo, at eksaktong ganoon din ang iniisip ng aking kapatid. Sabihin ninyo sa akin, ano ang gagawin ninyo, makikipagtulungan ba kayo sa akin o maghahanap ako ng trabaho sa ibang lugar? Nang hindi nag-iisip, sinabi ni Ars sa kanya, binabati kita at pagkatapos ay isinama siya sa kanyang grupo, habang ang natitirang grupo ay ganap na tutol na mapasama siya. Makalipas ang kaunting panahon, binuksan ni Rhett ang pinto para kay Ars at sinabi sa kanya, lumabis na ako at pumasok si Zane na umiiyak dahil kay Mari na natutulog buong araw. At kapag nainip siya, bababa siya upang asarin sila sa training ground. Labis na nainsulto si Zane nang dalhin siya ni Mari sa isang liblib na lugar at tumakbo siya kasunod ng mga aso nang walang nakakaalam kung bakit. Biglang narinig nila ang isang nakakatakot na pagsabog na yumanig sa buong lugar. Kaya naghanda ang mga sundalo para sa isang posibleng pag-atake sa nayon. Pero ang sitwasyon pala ay magkasama lang na nakatayo sina Mary at Jane. Nakikipagpustahan si Mary kung sino ang unang makakasira ng lugar. Napansin ng lahat na gusto na nila itong palayasin agad. Pero inihayag ni Ars sa kanila na patutunayan niya ang kanyang kakayahan. Sabi ni Mary, may ideya ako, gumawa tayo ng hamon sa pagitan natin. At kung matalo ako, nangangako akong alis ako. Tinanggap nila ng seryoso ang kanyang salita at sinabing magsimula na tayo. Tinipon ni Ars ang mga sundalo at ipinaliwanag na mahati sila sa dalawang grupo. Ang unang grupo kay Mary bilang commander at ang ikalawa kay Zane bilang commander. Gagamit sila ng mga training sword upang magsagawa ng mock battle. Kung ang commander ay masugatan o tuluyang mapuksa ang kalabang grupo, sila ay mananalo habang ipinagbabawal kay Jane na gamitin ang kanyang mahika. Nagbigay din si Ars ng mga explosive ball upang matiyak na walang masusugatan. Tinanong niya sino ang sasama kay Mary sa akin, walang gustong sumama sa kanila. At pagkatapos ay sinabi ni Mary, pantay ang score. Kaya nagpadala sila ng grupo ng mga bagitong sundalo upang maiwasan ang pagiging lamang ng alinmang panig. Naghanda ang mga sundalo upang pumasok sa kagubatan at lahat ay nanood kung ano ang mangyayari. Sinabi ni Ars kay Mary, ano ang gagawin natin kina Rhett at Jane? Sumagot si Mary na mayroon siyang plano at tumingin siya sa mga sundalo at nagsabi sa prinsipyo matatalo tayo. Pero iyon ay kung wala ako sa tabi ninyo, mga mahal kong kasama. Nagsimula siyang ipaliwanag ang kanyang plano, habang si Rhett naman ay ipinaliwanag sa mga sundalo na mahina ang koponan ni Mary at malamang naglatag sila ng bitag para sa atin. Kaya hatiin natin ang ating grupo sa dalawang bahagi. Ako sa unahan, si Zane sa ikalawang grupo at siya ay nasa likuran upang sumuporta kung umatake ang kalaban sa kanila. Gamitin agad ang mga pagsabog at babalikan namin kayo na may magandang balita. Sumagot ang lahat ng ang. Okay, nagsimula ang plano, ngunit biglang nakarinig sila ng isang pagsabog mula sa harapan. Kaya nagpunta sila roon at nagulat nang lumabas ang isang miyembro ng koponan ni Mary mula sa mga puno na nagsasabing pakiusap, isama ninyo ako sa inyong koponan at nangangako akong sasabihin ang kanilang plano. Okay, sumagot si Rhett na inilantad ang plano at sinabing inasahan ni Mary na hahatiin nila ang kanilang grupo sa dalawa. At bigla nilang narinig ang isang pagsabog mula sa gilid ng palasyo na para bang magkakaroon ng totoong pag-atake laban sa kanila. Ibig sabihin, kapag bumalik sila sa palasyo, sila ay makukulong doon at si Zane ay magiging madaling target. Sinabi ni Rhett, hindi pwedeng payagan iyon, parang nagsisinungaling ka sa amin. Sumagot ang tao, o isa akong sinungaling at inutusan ako ni Mary na maglagay ng bitag laban sa inyo at pagkatapos ay sinabi kong sasabihin ko ang totoong plano. Binuksan niya ang mapa at itinuro ang lokasyon ng ambush na inihanda ni Mary. At sinabi niyang pagdating ninyo doon, atakihin kayo ng mga sundalo mula sa magkabilang panig at sa oras na makarating kayo ron. Gagamitin ko ang explosive ball na nasa akin. Kahit na hindi ko iyon gagawin at magugulat sila sa pag-atake na wawasak sa kanila. Kinuha ni Rhett ang explosive ball mula sa kanya at inutusan ang mga sundalo na hanapin pa at may isa pang totoong bola na lumabas sa kanila habang ang dala ng tao ay huwad lamang. Plano pala ni Mary na gamitin ang totoong bola sa likuran nila at sorpresahin sila para tapusin sila. Sinabi ni Rhett sa mga sundalo, inilantad ang plano ni Mary. Narrating nila ang posisyon ng mga sundalo at pinagtulungan mula sa likuran para atakehin sila. Ngunit ito ay dag din nakakatago sa loob ng ambush ni Mary.
lumabas si Mari at kasama niya si Ars na nakatingin sa isa sa kanyang mga sundalo at nagsabi mabuhay ka. Pagkatapos ay sinabi ni Rhett, hindi ko na maintindihan saan napunta ang iyong mga sundalo. Sa anumang kaso, kung maaalis namin si Ars, idedeklara kung panalo kami. Biglang ibinuhat ni Mary si Ars at hinila siya at tumakbo si Rhett at ang mga sundalo para habulin siya at sumigaw si Ars. Rhett hawakan sila, bigla gumana ang bitag na inilagay para sa kanila. At isa-isa ring bumagsak ang mga sundalo, pati na rin si Rhett na nahulog sa isang bitag. Pero tumayo siyang muli at nagpatuloy sa paghabol hanggang wala na siyang makita sa harapan. Sinabi ni Mary kay Ars, mas lalo kang magiging masaya kapag ginawa mo ang sinabi ko. Nagsimulang maghagis si Ars ng mga bola sa kanila. At sa isang malakas na pagsabog nawasak ang buong lugar. Nakita mo na ba ang ganyan, kaibigan? Sa kabilang banda, natuklasan ng koponan ni Mary ang kinaroonan ni Zane. At itinuro siya. At sinabi ni Zane sa kanyang grupo na kakaunti lang ang mga sundalo at madali silang matatapos. Pero biglang lumabas ang natitirang mga sundalo mula sa lahat ng direksyon at pinalibutan sila, ibig sabihin nag-iisa lang talagang hinarap ni Mary si Rhett. At ang kanyang koponan, sa oras na iyon, kinuha ni Jane si Zane at mabilis na tumakas habang hinabol sila ng mga sundalo. Bumalik ang eksena kay Mary na labis na natuwa at sinabi kay Ars panalo na tayo. At itinuro pa niya na bumagsak na si Jane at si Zane ay tumatakbo para makatakas. Pero pinipilit siya ng mga sundalo na mapunta sa direksyon ni Mary. At 2 hakbang na lang ay makakasalubong na niya ito dahil siya na ang target. Biglang natuklasan ni Rhett ang plano at sinabi niyang imposibleng makarating si Zane. Pero sagot ni Mary, huwag kang mag-alala, siya mismo ang lalapit sa atin ngayon. Pagkatapos ay sinubukan ni Rhett ng buong lakas na alisin si Ars, habang si Zane ay nasa layunin na ni Mary at biglang tumama si Rhett ng 2 sunod-sunod na explosive ball at napuno ng alikabok ang lugar. At lahat ay naghihintay ng huling sandali at nangyari nga panalo si Mary. Bumalik ang kanyang koponan na nagdiriwang ng kanilang tagumpay, habang ang mukha ni Rhett at pagkadismaya ay bumalot sa kanyang grupo. Gayunpaman sinabi ni Rhett, sa kabila ng kahinaan ng aming koponan, nagwagi kayo ng mahusay. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Ars at Zane kay Mary at tinanggap siya sa kanilang grupo. Ipinaliwanag ni Mary na kung totoong labanan iyon, wala siyang sansang manalo dahil hindi ginamit ni Jane ang kanyang kakayahan. At si Rhett ay nakipaglaban-laban kay Ars at hindi kasama niya. Pinasalamatan siya ni Ars at sinabing masuwerte ka at nakabuo ka ng ganitong koponan. At pagkatapos ay tinanong kung ano ang susunod niyang hakbang. Sumagot si Mary, napakasimple magsikap ng buong lakas upang maging emperador iyon ay pamunuan ang lahat ng probinsya. Biglang naalala ni Ars ang mga salita ni Raven at sinabi sa kanyang sarili, sigurado akong magiging isang dakilang tao ka sa hinaharap. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng malaking pagdiriwang na nagtatampok kay Mary bilang opisyal na miyembro ng grupo at lahat ay masaya. Biglang lumapit si Rhett kay Ars at nagsabi patawad talaga na bigo kita at nilabag ang aking pangako kay Raven. Pakiramdam ko hindi kita kayang protektahan gaya ng iniisip ko. Sumagot si Ars, ginawa mo ang dapat mong gawin at higit pa, pero mahaba pa ang daan at kailangan kita sa tabi ko. Sa kabilang banda, nagpasalamat si Zane kay Mary at nagsabi na intindihan ko na kung bakit mo ako binubugbog. Habang tumatakbo at sumagot si Mary ang pagiging matalino, ay hindi nangangahulugang mabubuhay ka sa digmaan ang labanan, ay nangangailangan ng kakayahan bukod sa talino. At kung may bumagsak sa iyong posisyon sa gitnang laban, maraming sundalo ang mamamatay sa likuran nila. Kaya sa susunod sasanayin kita at ipapaatake kita kay Jane gamit ang kanyang mahika. Makalipas ang kaunting oras na tagpuan ni Ars ang kanyang sarili na nag-iisa sa silid, hanggang pumasok ang kasambahay, at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang sulat mula kay Haring. Dan na nag-aanyaya na dumalo sa huling pagpupulong, bago ang mapagpasyang labanan, kasama ang buong koponan at maghanda na umalis. Magagawa kaya ni Ars na lumaban sa digmaan ng walang dugo gaya ng kanyang hangarin? At ano ang susunod na mangyayari? Mukhang papalapit na ang mga kaganapan sa pintuan nito. Ang katapusan ng bahaging ipinapakita namin ngayon. Kung gusto mong malaman ang kasunod, isulat mo sa mga komento at huwag kalimutang I like at I subscribe ang channel Anime Saga PH.